trending yung vlog ni General Macanas na may mga nag-walk out daw na mga generals. Okay? And marami ang nag-share. Ngayon, ito baga ay totoo. And syempre si General Macanas, dating, 'di ba, general, oh, may connection ito sa mga nasa serbisyo pa. Hindi naman pwedeng magsinungaling ang kanyang informant, lalo't kilala si General Macanas na vlogger na kritiko ng administrasyon. And hindi lang yan yung nangyayari mga ate at kuya, may mga nag-walk out din sa DepEd. O ito, mapapasinungalingan to ng gobyerno ng Pilipinas. So, bakit nagsisipag walk out? Bakit may exodus? Bakit nag-i-exit ang ating mga trabahador sa gobyerno? Right? Mapa men in uniform, mapa mga educators. My God, educator. Yan tama ang naramdaman ko eh. Na magwo-walk out pong talaga ang marami sa DepEd. Ito sa tingin ko lang kinagiliwan lang nila ang pamunuan ni VP Sara na something refreshing kasi po si Liling Briones I think nagkaroon siya yung dati yung pinalta ni VP Sara. Si Liling Briones panahon pa ni Ngoy yan sa pagpalagay mo mga 12 years yun siya eh. Ang pangit ng naging naging programa ng DepEd. Yung mga yung mga no one will be left behind tingi-tingi, yung mga bawal ang bawal na yung mga corporal punishment, kaya ang mga bata ngayon mga sungayan. Nakwento ko sa inyo, yung teacher ko, dinalhan ng baril ng iba niyang estudyante. Sabi ko, sir, sino mga estudyante nagdala? Mga high school daw. Teacher namin yun in Philippine history. Dinalhan sa college. Ay kasi nga, principal siya ng isang public school. Ang aming mga professors, mga ate at kuya, when I was in college, mga professors sa mga public schools naman. So parang sideline nila ang pagtuturo in college. Mga principal na yun, sumasideline pa. My God. Sa liit nga po ng sweldo sa Pilipinas. Kung hindi ka mag-pash-pash ng trabaho, hindi ka talaga yayaman. Sabi mismo yan ng dean nung ako'y college ha. Sabi ng dean namin ng College of Education at saka ng aking mentor nung ako'y nagpa-practice teaching na sa public. Siyempre may OJT ako, no? Ilang oras din yun. So, ilang araw, ilang oras din yun, di ba? So, nasa 300 hours yata or more or less. So ilang buwan yun na pagtuturo sa public. Sabi sa akin ng aking mentor and even yung dean ng college department namin or College of Education, wag kayong magturo. Maui, wag kang magturo kung gusto mong yumaman. Hindi ko pangarap yumaman mga ate at kuya. Nakakatakot yumaman, nakakatakot mangarap ng matayog. Kaya lang, walang ganyan sa pamilya namin. So, although hindi ko dream yan, gusto ko simpleng buhay, right? Makakain ng 3-5 beses ang araw. Magkaroon ng bahay, lupa, kahit maliit lang, okay na ako. Pero kung hindi ako mangangarap ng matayog, paano yung mga magulang ko, kapatid, ganun din ang mindset nila. So kung pare-pareho kaming gusto'y mababa lang ang lipad ng saranggola, paano kapag worst case scenario may mga emergencies, right? May aksidente, may magkakasakit, may mauospital, ano kami? Kaya rinig ko kay Spokesari Roque, ang yaman-yaman ang nanay niya, OFW from, di ba, the US. Maganda ang sweldo, naging milyonarya naman nung naging OFW. Nung nagkasakit, dahil sa cancer, naubos din ang ipon. The moment na namatay daw ang nanay ni Spokesari Roque ay the moment na na-zero ang kanyang bank account or something. So, ganyan sa Pilipinas, di ba? Konting dagok sa buhay, gupo ang mga Pilipino. Tapos itong kuting na to, may mga pautot pang, sino ba yung kuting? Bagong Pilipinas, bagong muka, walang magugutom, ayan. Nambubudol ka, sir, kaya nagsisipag walk out, hindi lang po ang mga generals, kundi pati mga DepEd officials. So, talagang bulok ang pamunuan na to and puro panlilinlang lang pinopromote pa niya yung kanyang magiging SONA. 7 days na lang daw. So malamang 16 days na lang from now, right? 6 days. So less than a week, magsosona na siya. So ano na naman ang ipapangako mo? Kumusta yung sinabi mong yung mga smugglers ay yung kanilang days are numbered? 365 days nang lumipas. Pag nangakngak ka na naman sa SONA, wala ka namang nahuling smuggler, wala ka namang napakulong, para kang action hero na bilang na ang mga araw nyo, kuning-kuning. 365 days na, wala ka pang napapahuling.
Yung 'di manggigigil, sana wag nang mag-SONA. Panalangin niyo nga po, minsan pinapakinggan yung panalangin natin, eh. So dun sa mga ayan, pinost nga po ng kung sino-sino, and basahin ko muna, ito shared by, Jose Alejandrino. I am told a large number of junior officers are also not happy with the government. Kudos to the generals and junior officers. Tapos binanggit niya si General Bronner. Oh, may narinig akong blind item kay Kuya Jay. Kay Kuya Jay ba 'yon? Meron daw mga general na nag-walk out dahil kayumangging kaligatan. So yung kayumanggi parang brown 'yun, 'di ba? Tapos yung pangalan ng general ng AFP ba 'yan? Or PNP general? General Browner. Important ang apelyido, no? Siya yung nasa thumbnail natin mga ate at kuya, na tinatakpan ko ang mata. Okay? Yan si Browner, Romeo yata pangalan. So General Browner, you'd better wake up. Think of your country before your own self. The writing is on the wall, kuning-kuning. Nag-walk out daw. Oh, 7 generals walked out, 7 general. I hope Gibo was listening. My advice to him is don't politicize the AFP. So si Gibo, yung ating Secretary of National Defense, kaibigan ni VP Sara yan. Pero wala akong tiwala kay Gibo. Ngayon, ayan, gusto ni Gibo makipagyera. Di ba? Hindi sila consistent sa kanilang statement sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Ang gusto nila mangyari ay papalag sa China, as if naman kaya natin. So, yung mga nag-walk out daw po, allegedly na 7 generals, ay dahil sa hindi na siguro nila matiis kung sino man yung nagsasalita doon sa kanilang meeting and what not. Oh. And hindi naman daw sinisipot ni President Marcos Jr. yung mga patawag doon sa mga men in uniform. Ikaw ang commander-in-chief, ba't hindi ka sumisipot? Sino dapat sumipot? Nakita ko asawa mo, naka-uniforme ngayon ng Coast Guard, ah. Ay, taray, Coast Guard na si Ma'am Shi. So, siguro, mga inchik, baka takot sa Nyolakaers, di ba? Dapat lumangoy ang Nyolakaers doon sa West Philippine Sea. Baka magsipaglango yan papalayo ang mga inchik, lalo naka-uniforme na yung Nyolakaers. Guess nyo ba yung Nyolakaers? Yung nakabukaka sa silong ni Kaka. Oh. Also yung mga DepEd secretary nga po, the DepEd officials ay nag-walk out daw. Nag-resign, mga tatkuya. Nagsisipag-resign. Also, ang gusto raw po mangyari ng mga ng mga men in uniform na nasipag-walk out, 7 generals allegedly, ay paltan daw si Gibo. Hindi nila gusto si Gibo. Pumapalag na ang men in uniform, Mr. President. Ikaw ang commander-in-chief. Hindi si Gibo. Although siya yung alter ego mo dyan. Diba? Pero, ikaw pa rin, sir, ang pinakamataas na 'di ba? Sinusunod ng men in uniform at ngayon nagwo-walk out. What does it say about you? Kapag ako, halimbawa ako ang matriarch ng family, tapos kakausapin ko ang mga anak ko, nasa hapagkainan kami, no? Maliliit pa sila. Tapos yaw-yaw ako ng yaw-yaw din, ayoko ng mababa ang grado, ayoko ng may tattoo, ayoko nagyoyosi, ayoko na nagiinom, tapos bigla silang nag-walk out. What does it say about me being the matriarch of the family? Na mga niyayaw-yawan ko sinisermonan ko sa hapagkainan during our dinner ay nagsipag-alisan. Either mga sungayan ng mga anak ko or wala akong power over them. Hindi nila ako iginagalang. Right? O, tapos sa DepEd nagsipag-alisan. O, news po ng PTV. Some DepEd officials have already submitted their resignations effective July 19. Kasabay kay VP Sara. Nga pala, no, July 4 pa daw yung pag-walk out ng mga generals. Ilang araw na nakakaraan. Almost 2 weeks na, ngayon lang nag-leak. Kung hindi pa ma-vlog ni General Macanas. Dinidinay daw nila to fake news daw. Well, di kuyugin nyo yung channel General Macanas. General yun, maraming connections yun. Maraming kaibigan yun sa loob, right? Maraming kamista yun.
Ang mga nag-resign sa DepEd, Undersecretary Michael Powa, baka yung pogi na matangos ang ilong tsaka maputi. Undersecretary and DepEd Chief of Staff Yusek Nolasco Mempin, Undersecretary for Administration ASEC or Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary Office of the Secretary, Assistant Secretary, ang dami. Reynold Monsayak, baka yun yung pogi, narito ako. Assistant Secretary for Procurement and ASEC Noel Baluyan, Assistant Secretary for Administration, ang dami resign. It is only appropriate to give the incoming Secretary of Education, Secretary Angara, yung tangos ng ilong na senador, a free hand to choose the people who will form part of his team. So, may bagong uupo at may bago siyang pagkakatiwalaan, so mag-resign na lang sila. Hindi sila sabik sa kapangyarihan. And knowing the members of the academe, mga ate at kuya, DepEd yan, Department of Education, ang mga kabaro ko po, marami sa amin ang maprinsipyo. Hindi kami para magpasilaw, 'di ba, sa kapangyarihan at pera. Ang mga educators po ay aside from being the second parent of the learners or ng mga estudyante, ay gusto namin maging huwaran kami. Majority of us at least, no? Gusto namin maging huwaran kami, maging mabuting ehemplo ng komunidad, ng aming pamilya, ng aming, 'di ba, ng aming demographic and whatnot, ng aming grupo, ganyan. Hindi pwede na mga sabik ganid or mga tau-tauhan. Magiging sunod-sunuran na lang. And sa tingin ko, yun nga po, yung mga nagsipag-resign na yan, baka matagal na nga yan dyan, baka hindi nga yan appointee ni VP Sara eh. Ni-retain ni VP Sara, right? Si VP Sara naman kasi hindi teacher. Siya ay abogada. So, malamang ang connection, wala siyang masyadong connections sa loob ng DepEd. So malamang yung mga nagsipag-resign na yan, baka appointees pa yan ni Liling Briones, yung pinalta ni VP Sara. Pero despite na matagal na sila sa DepEd, nagsipag-resign sila. Baka eme-eme lang yan to give way for the next DepEd Secretary. Keme lang yan. Ng mga nagsipag-alisan. But it maybe is a protest to Marcos administration na hindi kami masaya na hindi mo pinigilan si VP Sara na umalis. Gusto namin ang kanyang pamunuan at kung sino man ang ipapalit mo, wala kaming tiwala. Lalo Angara is a dilaw, right? Dilaw si Angara. Wala na kaming iba pang mapagkakatiwalaan at kung papalitan nyo man yan, base sa mga nasisipa ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr., katulad na lang ni Attorney Vic Rodriguez na dating ES, although ang pumalit ay bigatin, parang, right? So, ang mga pinapalit po kasi yung mga kayang mag-deliver sa kanilang demands, allegedly, or kung ano man yung requirements ng reynang pwedeng lumangoy sa West Philippine Sea. Kaya ang mga taga-DepEd nagsipag-alisan. Bakit merong mass exodus sa administrasyon mo, sir? So, dyan naman ako humahanga sa mga generals na yan na nag-walk out almost 2 weeks ago na pala. Also sa mga kabaro ko na may prinsipyo, may paninindigan. Kung wala dyan ang pinagkakatiwalaan naming DepEd Secretary at leader, at sa lahat naman na namuno sa amin, malamang yung nagsipag-resign na yan, dati na nga yan kay Liling, pero ngayon nang kay VP Sara nagtiwala, di ba? Natuwa. Sa tingin namin wala nang papalit diyang maganda, yan na ang pinaka-the best secretary mo, actually the most performing, di ba? The highest approval rating na secretary ni Marcos Jr., pero ni-let go pa niya, hindi man lang niya pinigil. At bakit nag-walk out si VP Sara para ano? Wala namang matinding paninira sa kanya sa DepEd. Wala siyang kapalpakan or anomalyang ginawa para mag-quit. Bakit umayaw? So baka alam din ng mga undersecretaries ni VP Sara, assistant secretaries, mga
kaopisina niya sa DepEd yan. So alam nila ang dahilan kung bakit nag-walkout si VP Sara. Baka nga talagang designated survivor si VP Sara. Umalis na tayo, tumalon na tayo papalabas ng bangkang ito dahil ang bangkang ito ay palubog. Itong bangka ng Marcos administration. Na ang nagtitimo na hindi si President Marcos kundi yung palaka. Agree ba kayo mga dad kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.